Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa pagyaya sa akin dito. Ako po si Rafael Junicio o Rafi para madaling matandaan. Ah, at ngayon, ikakwento ko kung ano yung ginagawa namin kasama at kapartner ang iba't ibang mga community ng katutubo sa Luzon. No? So, kwento lang po to. No? Um, Isa po akong negosyante at para sa akin, ang negosyo dapat tumutulong sa kapwa-tao at sa kalikasan. Dapat hindi niya to sinisiraan, dapat tinutulungan. Ah, para sa akin, mahalaga na ang ekonomiya, maganda ang takbo, may kita ang tao. Mahalaga na ang kalikasan ay nasa magandang kalagayan. Dapat ang tao ah, masaya, ang kultura masagana. At dapat tayo mismo, ang sarili mo, dapat malakas ang katawan, no? Dapat sarap ang kain, dapat masaya. Yan po ang hinahanap namin. No? Kaya ito po, may isa akong nasaksihan na kwento na may isang kumpanya na gustong ayusin at i-develop daw yung lupa ng katutubo, ang lupa yung ninuno nila. Magma-mining daw. Pero ang sabi po ng katutubo na pinuno nila, sabi nila, Sir, um, mawalang galang na po. Para sa amin, gusto rin namin ng development. Pero ang development nyo ay iba po sa development namin. Para sa amin, ang development, ang ibig sabihin, inaalagaan din ang lupa at ang tubig. Hindi pwedeng sirain to. Kakaiba po yan, no? At kaya naman, ah, yung gusto kong ipakita sa inyo ngayon, yung kalagayan ng ating gubat, no? Konti na lang po ang gubat sa Pilipinas. Um, ano nga eh, noong taong 1900, 70% pa po ng ah, bansa natin ay may punong kahoy. Pero noong 2016, 3% na lang po. At sa inyo nanonood mula sa Palawan, kasama po kayo dyan sa naiiwang 3%. Pero sa iyo, buong bansa, wala na po. Kitang-kita nyo naman dito sa mapa. No? Ano naman epekto nito? Umiinit, alam natin yan. Sa mga syudad, napakainit ngayon. Sobrang init na kailangan naka-aircon, pero kahit naka-aircon, mainit pa rin. So, pinawisan ka na, gumastos ka pa. At yung init na yan, dala niyan ay yung paminsan-minsan lang umuulan. At dahil doon, ang magsasaka nahihirapan. Kaunti ang tubig. Tayo nga ay El Nino tayong parating ulit ngayong taong to. At ang mga ilog, nababawasan ng tubig dahil ang tubig nanggagaling sa puno at sa mga ugat nito. Itong mga ilog po, ah, halos 75% po ng tubig niya nawala o nabawasan. Napakakonti na lang po. At hindi yan maganda kasi pinag-aawayan na po ang tubig. Kapag tag-ulan naman po, grabe din kasi ang bawat puno, 2,000 litro ng tubig ang nasa loob niya, nasa ilalim, nasa ugat. No? So pag wala yan, bahang-baha. At ang mga bagyo ngayon, napakalakas. Para na po siyang gripo mula sa langit. No? Ayan po, isang litrato ng napakalakas na bagyo. At tiyak may parating pang bagyo sa taong ito. Ito pong video, gusto ko ipakita sa inyo dahil dito naiintindihan ng tao sa pamamagitan ng pagtingin lang kung ano ba ang ginagawa ng gubat para sa tao. Kita nyo po, magdidilig dito sa dalawang to. Habang nagdidilig, yung isang box, diba, lalagyanan, walang halaman. Yung nasa kanan nyo, meron. Ano po ang nangyayari? Tignan nyo po.
Yung dinidiligan sa kaliwa, yung tubig lumalabas sa taas, umaagos. Dala niya yung lupa, no? Kaya naman ang bilis lumabas ng tubig, no? Yan po ay flash flood, baha, landslide, no? Samantalang sa kanan naman, yung lalagyan sa kanan na may halaman, tignan niyo po yung tubig nanggagaling sa ilalim. Napakabagal, malinis. Wala siyang dalang lupa. Kaya naman, nakikita natin na ang punong kahoy, kapag nasa bundok yan at may gubat, yan po ang nag-aalaga sa atin at nagbibigay ng um, balon, nagbibigay ng ilog. No? At dyan tayo lahat naliligo at umiinom. No? Kaya naman po, uh, yung grupo ng katutubot na katrabaho ko sa San Felipe, Zambales, ito po yung lupaing ninuno nila. Sunog na po. No? Dahil sa mga pinatubo, dahil pumutok yung pinatubo noong 1991, ano rin, nalunod sa lahar ng lugar, tapos nagka-mining, tapos nagka-logging, tapos ngayon, taon-taong nasusunog. No? Um, Kaya yung gusto namin gawin sana, magtanim ng 3,000 hektarya para naman magkaroon ng tubig, para hindi uminit, no? Para hindi magbaha. At ang ginawa namin, kapartner namin sila, gumawa po kami ng programa, ang tawag Tribes and Treks, na kung saan may tourism program. May mga bisita, magda-trekking sila o hiking, naging tour guide ang mga tao, pati ang kalabaw, ginawang taxi, no? Tapos tinuturuan ng iba't ibang bagay galing sa kultura ng community. Siyempre, hindi naman natin to ipipilit. Kung yung pwede lang ipakita, yun lang ilalabas nila, no? Nagkwentuhan din tungkol sa mga herbal na gamot, ano yung para sa masakit na ulo, masakit na tiyan, para sa masakit ng ngipin. Sabi nga nila, kung masakit ang puso, wala na pong gamot dyan galing sa halaman, no? Mag-text na lang daw sa crush mo. Yun daw. At syempre, inupuan namin yung kababaihan at pinagtulungan namin ano ba yung pinakamasarap, at kung ano na yung pinakamasarap, pinasarap pa kasi talagang nakapag-aral kami sa pagluluto at inaayos namin para yung bisita masaya, no? Tapos syempre, masaya ang tao, nagtuturo din ng sayaw dito sa Katatubong Aita, yung talipi yung tinuro nila sa mga bisita. Napakasaya po. Um, Noong unang programa namin, naging maganda ang kinalabasan. Kaya babayaran ko na po ang community. Ito po si Chieftain Erese. Siya po ang unang chieftain na nakatrabaho ko. Imbis na tanggapin niya yung pera, alala ko ang gibabayad ko noon, yung unang programa namin. Siguro mga 3,000 o 4,000. Tapos ang sabi niya, Sir, wag mo na lang ibigay sa amin yung pera. Hindi naman yan makakatulong. Tapos sabi ko, bakit po? Siyempre, kamot ulo ako kasi alam kong kailangan nila ng pera. Ah, Hindi nga kulang nga yung trabaho sa lugar nila. Sabi ko, Chieftain, bakit naman po? Eh, pinagtrabahuan natin to. Nagtrabaho ka, dapat may bayad sa inyo. Tapos sabi niya, Sir, kung bigyan mo ako ng pera ngayon, baka magastos ko sa load, baka magastos ko sa 3-in-1 na kape, o baka magastos ko sa sigarilyo. At hindi naman yan papakinabangan ng community ko. Kung seryoso ka sa tulong sa amin, ah, dalhan mo kami ng mga buto at binhi. Ang lupaing ninuno namin, 3,000 hektarya pero nakatiwangwang. So sabi ko, Chieftain, bakit binhi? Bakit buto? Tapos sabi niya, kasi kahit pag yan ang binigay mo sa amin, itatanim yan ng tao. At kahit ninakaw yan, yung magnanakaw, magtatanim pa rin. Kasi yan lang ang ginagawa sa mga buto at binhi. At pag sumibol na yan, makikinabang ang kabataan. Kasi dadami yung prutas, dadami yung gulay. No? O sabi ko, grabe tong si Chieftain. Iba rin mag-isip. Kaya naman, ginusto naming tumulong sa kanya. No? Ang sabi namin, dapat
Bigyan natin sila ng mga We're buto at headed binhi. here. We're headed here. So nagsimula kami sa buto at binhi para sa gubat. So ito po, nagtanim kami ng 2017. Ito na po ang sitwasyon ngayon. Teka lang po. Ayan. We're headed here. That area. So that we we're gonna start with planting. Area over there. Putting over there. Ayan po, no? So nagtanim kami at lumaki yung ah, gubat nila. Ngayon nagtatanim kami ng dagdag na 20,000 puno ng Nara, Palusapis, Tibig para naman tuloy-tuloy po ang tubig at ulan para naman may sisipsip sa baha, no? Pero hindi lang 'yon, no? Siyempre, kung may tulong sa kalikasan, dapat may tulong sa kabuhayan. At itong susunod na ipapakita ko sa iyo, sa inyong lahat, ito naman yung mga tinanim namin para matulungan ng tao na magkabuhayan, magkapera sila para makapagtrabaho. Ayan, nagdala kami ng puto ng ube. Tinanim. At ayan po, ginawa ng chips. No? At binenta sa bisita. Ito naman, dito kami nagsimula sa magtanim. At syempre, katulong natin dyan ang mga bisita. Sila yung nagpating. No? Tapos yan po, lumaki. Tapos, tinignan namin, mas presko po talaga sa ilalim ng puno pag may gubat. No? At ang mga honeybee bumabalik. No? At dahil bumalik yung honeybee, bigla na lang dumami yung honey na nabebenta namin. So kumita din sila dyan. Bago mag-COVID, yung isang katutubo si Ate Erlinda, tinulungan namin magtanim sa lupain niya. Sabi ko, magtanim ka kasi sigurado bibilin yun na bisita. No? At yan po, sa kasagsagan ng COVID, namunga lahat. May pagkain sila. Sarap ng papaya. So ito po, nung kaarawan ko, pinatanim ko yung mga kaibigan ko ng kawayan. Pagkatapos ng 5 taon, ayan po, ginagawa ng produkto, ginagawang parol na binebenta dito sa Maynila. Ang ganda po. Tapos, ito po, kasoy. Sigurado alam niyo po yung kasoy. Masarap din po ang kasoy sa Zambales. Kaya yung mga buto na nakikita namin sa daan-daan, kinukuha namin. Tinanim, ngayon, binibenta na. No? At yan, kita niyo po, lumalaki yung punong kasoy. Tinatanim ng mga kababaihan. At ngayon, ginagawa na rin cashew butter. Parang peanut butter po. No? So, yan po, no? Yung mga iba't ibang pananim, binabaon sa lupa para gumanda ang kalikasan, para gumanda rin ang kabuhayan ng tao. No? At ang maganda dito, may kakampi tayo. No? Si Nadine Lustre po, tumutulong na maglikom ng pera, ang artistang to, kahit busy po siya, para naman maayos ang pagbabalik ng ah, ng gubat sa Zambales, no? Ang maganda pa rito, no? Yung iba't ibang produkto, ang daming pwedeng gawin, no? At nakikilala po ang mga community na katrabaho namin dahil sa mga programa nila, dahil sa mga produkto nila. At tingin ko po, kayo din pwedeng makilala sa mga programa, sa mga produkto, no? At iba pa. Kaya sa NCIP po, malaking tulong yan. Gusto namin makipag-partner para matulungan ang lahat at para lahat tayo makinabang sa lupa
at sa yamang Pilipinas. Hindi lang po ang tagalabas, kundi tayong lahat po sabay-sabay magtutulungan. Siguro ito po ang isang kwento na talagang dami kong natutunan, no? Si Ate Erlinda Ignacio po, siya po ang first kagawad o vice chieftain sa Subic. At nung una ko siyang nakilala, ang sabi po niya sa akin, um, okay okay naman yung tumulong. Pero kung isa lang ang makikinabang sa tulong, hindi yan tatagal. Ang magandang klasing tulong ay yung tutulungan kita, tutulungan mo ako. Tayo nagtutulungan. Kasi pag nagtutulungan ang dalawang tao, tiyak tatagal ang pagsasama nila. Kaya yun naman po, ngayon hanggang ngayon, 5 taon na po, nagtutulungan kami sa mga programang turismo, sa honey na binibenta. At ngayon, sa araw na to, pinapatayo na po ang mga banyo nila para naman sa tanggapan nila sa bisita. No? Basta sipag at tiyaga lang po. No? At alaga sa bisita, maganda ang ikot ng pera para sa lahat. No? So, siguro ito, gusto ko ipakita sa inyo itong interview kay Chieftain Erice tungkol sa kanyang pangarap, no? At ito, gumawa kami ng maiksing siguro video para makilala ng tao ang katutubo na ako po yung nagpapakilala bilang isang kaibigan, no? Hi! Hello! Oy, basta. Ready? Oh no, because it's eating on the way. Gusto ko po na maibalik yung kagubatan at andyan ang kabuhayan ng mga katutubo. Kung walang kagubatan, wala din ang kabuhayan ng mga katutubo. Doon nang gagaling yung tubig sa tinatawag ng water seed. Pati yung tao, buhay din. Kasi nandoon na yung pwede nilang pakinabangan eh. Ayan po, no? Gusto ko ipakita sa inyo kasi nga, napakahalaga yan. No? Napakahalaga. At pag inalagaan ang kalikasan, alaga ang tao. At pag naalagaan ang tao, ang kultura uusbong. Kasi may oras ang tao, masaya ang tao. Ah, siguro para sa pagtatapos, gusto ko na ipakita tong isa pang video na to na pinuntahan namin ng mga Aita ang kaibigan namin sa Bukidnon. Kung saan nandito po ako ngayon sa Bukidnon. Um, tumugtog po sila para sa amin. No? At nung tumugtog po sila, napakaganda. At sabi nila, nagka-oras lang sila para tumugtog kasi inayos po nila lahat ng kanilang mga farm para magkaroon sila ng kape. No? At dahil yumaman po ang community, pati ang kultura nila, ay grabe. Yung kultura nila sobrang gumanda. No? Ito po ang tugtog nila. Yan po, no? Napakaganda po ng tinuro sa amin ng mga kaibigang katutubo sa Bukidnon, no?
At hanggang ngayon, kaibigan namin sila. At ang maganda, dahil sa pagdaan ng panahon, gumaling din kami sa paggawa ng programa. Kaya ito, medyo marami na po kami programa. Hindi lang po apat, kita po sa mapa, no? Halos ilan na ba to? Siyam na po ang programa at gusto pang dagdagan, no? Kaya naman, sana isang araw makadalo po ako sa Mindoro o sa Palawan para sana magkaprograma din dyan, kasama kayo, no? Yun lang po. Kung meron po kayong Facebook, sana tignan niyo po yung Facebook namin, Mad Travel po, MAD Travel. At muli nagpapasalamat ako kay Regional Director Grace sa pag-yaya sa akin dito, no? Tsaka si Sir Ishmael sa pag-asikaso at pag-ano din, pag-invite sa akin dito, no? So maraming salamat po at sana may natutunan po kayo at sana magkakilala po tayo sa personal sa darating na mga buwan at taon. Ingat po kayong lahat.